Hello, magandang hapon sa bawat isa. Since marami school, even Bible school ang out ngayon, walang pasok dahil sa coronavirus at social distancing, I would like to put up a online Bible school sa pagkakataon ito. No? Since that's suggestion ng isang kakilala, and also that's a joke ng Panginoon. Upang sa gayon, patuloy na sino man nagnanais mag-aral ng banal na kasulatan ay pwedeng mag-aral sa magitan ng channel na ito. So, sa ngayon, ang pag-aaralan natin ay sa Old Testament, tinatawag na Pentateuch, o 5 books of Moses. Mahalaga itong 5 aklat na ito dahil sa itong pinakapundasyon ng banal na kasulatan. Marahil kung wala itong 5 aklat na ito ay hindi natin masyadong maunawaan ang iba pang mga aklat sa Old Testament, even ng New Testament. Kaya nga mahalaga itong 5 aklat na ito. Sila yung pinakapundasyon. At karamihan ng mga doktrina o paniniwala natin bilang mga Kristiyano ay matatagpuan sa 5 aklat na ito. Yung pasimula lahat ng bagay, yung salvation history, paano reveal ang Panginoon ang kanyang sarili sa atin, mula sa isang tao, isang pamilya, isang grupo ng mga tao o tribo hanggang sa maging isang nasyon. Actually, it records yung salvation history na kung saan ay nilatag ng ating Panginoon. Programang ginawa niya para sa gayon ay maunawaan natin. Kung saan, before, sa Old Testament, ito is a mystery, pero nireveal sa atin sa New Testament. Kaya nga sinasabi, yung Old Testament, concealed siya, katago siya, sa mystery, pero nireveal siya sa New Testament. At ang New Testament ay nakakonceal, nakapaloob dito sa Old Testament, especially dito sa Pentateuch. Kaya nga, sa ngayon, bilang introduction natin sa sa pag-aaral natin ng Pentateuch, sa unang lesson natin, titignan natin yung mga bagay na kung saan dapat natin i-consider as we go along sa pag-aaral ng 5 aklat na ito ni Moses. Dito matatagpuan natin yung tema ng bawat isang aklat. Dito matatagpuan natin yung mahalagang tema ng banal na kasulatan. Dito matatagpuan natin yung mga bagay na kung saan ay ginawa ng Panginoon bilang pasimula ng salvation history. Kaya nga, ang Pentateuch, kung papaliwanag natin, ay 5, Penta meaning 5, at Teuch meaning teachings. 5 teachings of Moses, 5 scrolls of Moses. So, naniniwala tayo by Jewish tradition and Christian tradition na si Moses ang sumulat ng mga aklat na ito. Bagaman sa panahon natin ngayon, may mga grupo ng mga tao na kung saan hindi naniniwala na si Moses ang sumulat nito. Sabi nila, it might be some later years pa, noong time na kung saan ay established na yung monarchical kingdom ng bansang Israel. Dito nagsimula yung pagsulat ng mga aklat ng banal na kasulatan. Pero contrary doon sa paniniwala nila ito, of course, naniniwala tayo bilang mga Kristiyano, conservative Christians, at mga evangelicals, na si Moses talaga sumulat ng banal na kasulatan. Now, marahil kung titigan natin, isa-isahin natin yung tinatawag nilang grupo ng mga tao na ito na sumulat ng Pentateuch, 4 na grupo ang kanilang pinaniniwala sumulat ito. Mula doon sa pasimulang pag-aaral na ginawa ni Julius Waldhausen, isang German theologian, isang German Bible scholar, kung saan binabanggit niya na mayroong 4 na grupo. Depende doon sa emphasis ng mga aklat. Kasi medyo para sa kanila, doble-doble ang mga accounts, ang mga ibang accounts dito sa banal na kasulatan, sa Pentateuch, at even sa pangalan ay magkaiba. Meron Jehovah, merong Elohim. So, may 4 na grupo na kung saan ay pinaniwalaan nila ng mga modern critical scholars na sumulat ng Pentateuch. At hindi si Moses ang sumulat nito. Sapagkat naniniwala sila sa naturalism na nagsimula pa noong time ng Renaissance period, Enlightenment period, na kung saan ay hindi sila naniniwala na sa mga supernatural things, na kung saan dapat ay hiwala ito. Sapagkat hindi ito
hindi ito kaya ipaliwanag ng tao. Walang ebidensya na talagang nangyari ito katulad ng mga himalang binabanggit sa Pentateuch at sa banal na kasulatan. So, naniniwala sila sa naturalism, yung natural occurrences naman. Ayun ang kanilang pinaniniwalaan. Parang to see is to believe nga. No? So, para sa kanila, apat yung grupo na kung saan ay sumulat na Pentateuch. Mamaya sabihin natin talaga kung bakit tayo naniniwala si Moses ang sumulat ng limang aklat na ito. Ang unang grupo ay tinatawag nilang Jehovah's mula doon sa word o pangalan ng Panginoon na Jehovah. Na kung saan maraming portions dito na kung saan hiwa-hiwalay sa Pentateuch na binabanggit, especially sa Genesis at Exodus, ang pangalan Jehovah. Kaya ito ay nasulat para sa kanila, itong portion na ito ng Pentateuch, nasulat noong 950 BC. Noong 950 BC sa Judah. Ang pangalawa naman ay tinatawag nilang Elohis dahil sa pangalan ng Panginoon. Dito naman sa iba't ibang bahagi rin ng banal na kasulatan ay Elohim. So interchangeably actually ay pinagpapalit-palit sila. No? Elohim ay naniniwala sila. Ito naman ay nasulat noong 850 BC doon sa Northern Israel nung maghiwalay ang dalawang kaharian na ito, Northern Israel at yung Southern Israel, which is Judah. No? So dahil sa nagagalit ang mga ito kay David, so naniniwala sila, sinulat nila itong portion na ito na kung saan ay ang pangalan ng Panginoon ay Elohim. Ang pangatlo naman ay tinatawag na Deuteronomies. Naniniwala sila na hindi si Moses sumulat ng Deuteronomy at isang grupo ng mga tao din tinatawag na Deuteronomies. Ito ay nasulat ng mga 622 BC sa panahon ni King Josiah. At ang pang-apat ay ang tinatawag na priest. Kaya nga, kung titignan natin yung mga initial nila, J, Jehovah, E, Elohis, D, Deuteronomies, and then P, priest. Mga grupo ng priest ang sumulat itong portion na ito especially sa Leviticus, kung saan doon piniprescribe kung paano gagawin ang sacrificial system ng bansang Israel. So ito yung apat na grupo sa paniniwala nila na sumulat ng Pentateuch. Pero of course, we as Christians, bilang mga evangelicals, hindi tayo naniniwala dito. We believe si Moses pa rin ang sumulat ng Pentateuch. Bakit? Bakit tayo naniniwala sa ito na si Moses talaga ang sumulat ng mga aklat na ito? Una ay dahil sa testimony ng ating Panginoon sa Kristo. Sa Luke chapter 24 verse 44, binanggit niya doon na the book of Moses, yung tatlong portion ng Old Testament, Jewish Old Testament, yung law, yung prophets, at saka writings, binanggit niya doon. Sabi niya na, sinasabi ko sa inyo na lahat ng mga nasulat dito sa aklat ni Moses ay sa prophets at saka sa writings ay natupad sa akin. So natupad sa akin. Binanggit niya yung book of Moses. No? And then, again din, makikita natin yan sa John chapter 5, verse 46 and 47. Na kung saan sinasabi, kung naniniwala kayo kay Moses, dapat naniniwala rin kayo sa akin. Sapagkat sinulat niya ako. Sinulat niya ang aklat niya tungkol sa akin. So, ito yung binanggit ng ating Panginoon. So, He believes na si Moses ang sumulat ng limang aklat na ito. No? At even sa iba pong mga bahagi ng Old Testament, binabanggit doon Book of Moses. Si Moses ang sumulat ang aklat na ito, ang mga aklat na ito. So, we believe na itong mga taong ito, dahil sa hindi sila naniniwala sa supernatural na mga bagay na nangyari sa Old Testament, ay binabaliwala nila ito. Pero dahil sa Panginoon mismo ang sumulat nito, ginabayan niya si Moses, ay naniniwala tayo na ito ay divinely inspired. No? At si Moses ang ginamit ng Panginoon para masulat ang mga aklat na ito. So, bakit tayo naniniwala? Ano pa ibang ebidensya natin na kung saan naniniwala tayo na si Moses ang sumulat ng aklat na ito? Ang una ay dahil sa yung continuity nito, yung salvation history, yung continuity nito ay hindi ganoon ka-fluid, hindi ganoon ka-smooth kung iba-iba ang sumulat nito. Pero dahil sa iisa lang ang sumulat,
yung salvation history ay unti-unting na-reveal sa atin mula doon ka Adam, mula hanggang sa kay Noah, kina Abraham, si Isaac at Jacob, at iba pang mga tao ng Panginoon na ginamit niya upang sa gayon ma-reveal sa atin yung kasaysayan ng pagliligtas ng ating Panginoon sa bansang Israel na kung saan nagre-reflect din sa atin bilang mga mananampalataya. Then, si Moses ang qualified na sumulat na aklat nito noong time na yon dahil sa siya mismo nakaranas ng lahat ng binanggit sa mula Exodus hanggang sa Deuteronomy. Naranasan niya lahat yun. And is the only one qualified na ikwento o isulat ang mga ito. Kaysa doon sa mga sinasabi nila na mga ibang tao, apat na grupo ng tao, na kung sa hindi naman nila alam kung ano talaga nangyari noon, panahon na yon. And si Moses din ang qualified sumulat dahil sa meron siyang angking karunungan. Nag-aral siya sa magaling na mga university ng Egypt at that time. We believe na at that time, ang Egypt ay advanced na civilization nila. May mga public libraries na noon at mayroong mga pag-aaral, may mga eskwelahan, mga galing. At si Moses ay isang linguist. Bakit linguist? Kasi marunong siya ng Hebrew. Tinuruan siya ng kanyang magulang. Nanay niya, nung siya bata pa, hanggang sa paglaki niya, dala-dala niya ito at even nung talastasan niya, pakipag-communicate niya sa mga elders o leaders ng bansang Israel, nung sila iaalis na, tinutusan siya ng Panginoon umalis at kunin ang mga Israelita sa Egypt. Marunong din siya ng Egyptian kasi lumaki siya sa Egypt. So, alam niya ang lingwaheng ito. And then, may isa pang lingwahe na alam niya, yung tinatawag na international language at that time, yung common lingua franca ng panahon na yun. Kung saan ginagamit ng mga merchants, mga kapangkaraniwan tao noong time na yon, yung lingwahe ng Akkadian language. No? At karaniwan, meron natagpuan ang mga archaeologists na mga sulatin ng mga businessmen sa Egypt at businessmen sa iba't ibang lugar na kung saan nakasulat sa Akkadian. At ito ay ito ang pininiwalaan lingua franca ng panahon na yun. No, so kung si Moses ay isang may pinag-aralan, kung si Moses ay familiar siya sa mga current events at that time, so alam niya yung international language noon, which is Akkadian. Sa panahon natin ngayon, English ang international language na ginagamit ng karamihan ng mga tao sa iba't ibang mga bansa o lugar. At isa pa siya, alam na lengguwahe, yung tinatawag na Aramaic. Relative ito ng Hebrew. So, marunong din siya ng Aramaic. So, marami siyang alam na lengguwahe, at least apat ito na binanggit natin. At dahil doon, qualified siya para sa pagsulat sapagkat nag-aral siya sa mga malaking eskwelahan sa Egypt. So, we believe na si Moses sumulat ng mga ito, mga aklat na ito. And of course, siya ay divinely inspired. I-reveal sa kanya ng Panginoon yung mga bagay na isusulat niya. At tinutusan siya ng Panginoon na isulat niya yung iba't ibang mga pangyayari noon. Sila nakikipaglaban sa mga Midianites. I think, noong time na si Joshua ay nakipaglaban, siya ay nado sa bundok, nakataas yung kamay niya. May mga iba't ibang portions na kung saan ay tinutusan siya ng Panginoon na isulat, katulad ng The Book of the Covenants, yung mga utos na binigay ng Panginoon sa kanya. Actually, siguro individually, sinulat niya itong iba't ibang mga karanasan na ito until such time na kinakailangan niya itong i-compile as to one book, no? O yung tinatawag na Pentateuch at 5 na tinatawag na Batas ni Moses, no? Ng mga Hudyo. No? And isa pa, marahil ang karaniwang question nila yung Genesis. So, paano nasulat ni Moses yung Genesis samantalang wala pa siya noong time na yon? Sabi nga natin, isa siyang learned man at through research and through oral tradition, na-compile niya itong aklat ng Genesis. No? Unang-una, through oral tradition. Noong time nila, marahil even yung time ngayon, kamarami ang siyang nagkukwento, no, ng mga pangyayari ng mga nakaraan. Paulit-ulit na kwento ng mga bagay na nangyari noong nakaraan. At
So, yung nanay niya, even yung mga elders o leaders ng Israel noong time na siya ay sumama sa kanila upang ilabas sila sa Egypt, marami silang kinukwento sa kanya. So, napagtagni-tagni niya itong mga kwento na ito na kung saan ay mga pangyayari ng mga nakaraan. At the same time, sa Genesis, kung makikita natin, meron doon at least 10 accounts o 10 aklat na binabanggit. Aklat ng time ng creation, aklat ng time ni Adam, aklat ng time ni Noah, at least 10 ito. Siguro pag-aaralan natin ito pagdating ng Genesis. Mga documents ito na sinulat marahil una ni Adan, yung aklat ng creation at yung aklat tungkol sa kanya. Na kung saan na-preserve at naibigay sa susunod na henerasyon. Yung aklat tungkol kay Noah, kay Abraham o Terah, kay Jacob. At yung kanilang mga experiences noon ay naitala nila. Dahil sa mga naniniwala mga evangelical Bible scholars na ito ay mga tala ng mga unang mga tao na nabuhay noon, mga tinawag ng Panginoon, at na-preserve ito ng Panginoon. Of course, dahil ito ay kanyang salita, and is the real author nitong banal na kasulatan, at ganoon din ng Pentateuch, ay na-preserve ito ng Panginoon. Preserve ito ng Panginoon para sa bansang Israel, sapagat ito ay binabasa nila from time to time, niuutos ng Panginoon sa mga hari na merong wakitiwala sa Panginoon na basahin nila ito. Especially yung Book of Moses, sabi nga, karaniwan binabangkit si Moses sa pagbabasa ng mga aklat na ito. So, yung mga accounts na ito, book na ito ay pinagsama-sama ni Moses. Yung oral tradition, tsaka yung mga documents na nasulat nung una. Actually, minsan merang mga banggit na aklat na nandoon sa Pentateuch, sa Genesis, at iba pa. No? So, pagtagni-tagni lahat ito ni Moses. Yung aklat tungkol sa Genesis ay sa magitan nitong oral tradition at saka mga documents na nasulat earlier ng mga unang mga tao ng Diyos. So, kaya ang Genesis ay nabuo with the guidance ng Holy Spirit. Now, it might be na hindi lahat ay sinulat ni Moses. Pero ang entirety nito, at least 90% ay sinulat ni Moses. At yung iba, dagdag na, updating na. Katulad sa Deuteronomy, yung bandang huli na chapter ng Deuteronomy, kanyang kamatayan, tanong, sino sumulat ng huling bahagi ng Deuteronomy since patay na siya? Of course, marahil si Joshua, anak siya nakakaalam ng storya ni Moses, at pakikitungo niya rin sa Panginoon sapagkat pinasa sa kanya ni Moses ang leadership ng bansang Israel at tinawag siya at kinausap siya ng ating Panginoon. So dahil dito ay at itala ni Joshua yung huling bahagi ng buhay ni Moses. So, makikita natin dito paano gumagawa ang Panginoon sa magitan ng mga taong pinili niya, mga taong tinawag niya, upang sa gayon ma-record ang kasaysayan ng kaligtasan, upang sa gayon makarating din sa atin sa ngayon. Kapagat ang aim ng Panginoon ay ang kanyang kaligtasan ay malaman na ang kaligtasan kanyang pinagkakaloob sa atin ay malaman ng lahat ng mga tao. At sa gayon ay nakakilala natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, nakita natin na talagang si Moses ang tinatanggap na author ng Pentateuch ng mga Hudyo noong time nila. Even sa time ngayon, naniniwala sila sa Torah. They believe na the Torah, sabi nga, ito yung pronunciation ng Torah, ay ito ang pinanghahawakan ng mga Hudyo. Even sa panahon natin ngayon. They believe doon sa 5 books ni Moses. At ito'y bahagi ng buong banal na kasulatan. Pagkaman hindi tinatanggap ng Panginoon si Jesus bilang kanilang tagapagligtas, although marami na ngayon ang unti-unti nakakakilala sa Kanya. Pero si Moses ang pinakakilalang leader at writer ng bansang Israel, writer nitong Torah, at ito ang kanilang sinusunod, yung Torah. So, ngayon na-establish natin talagang si Moses ang sumulat na ito. So, walang puwang para sa atin na mag-doubt. Dapat ay lalong maging matibay ang ating paniniwala na ang aklat na ito ay sinulat ni Moses at at the same time, kapanipaniwala.
Kung siguro kung hindi si Moses sumula na ito at yung apat na grupo ng mga taong sinasabi ni Julius of Paulhausen, I doubt kung magiging kapanipaniwala ang aklat na ito. Pero since ito ay naging firm, naging konkreto para sa atin, na si Moses talaga sumulat ng limang aklat rather na ito, ay kapanipaniwala yung kanyang pagkakasulat, at dahil sa ginabayan siya ng ating Panginoon Diyos, upang sa gayon ay may pakita sa atin yung unti-unting pag-reveal ng Panginoon ng kanyang kasaysayan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya naniniwala tayo na we firmly believe na ang Panginoon ang siyang pinaka-author nito, at ginamit niya si Moses na bilang writer niya. Ganon din, siguro, si Moses gumamit ng secretary. Meron time na kung saan ay dinidikta na lang niya ang kanyang susulat. No? Siguro pagod na siyang magsulat or whatever. Pero somehow gumamit siya ng mga, katulad ng mga ginangyayari sa Egypt noong time na yon, ay gumamit siya ng mga secretaries, at dahil siya rin ay aral sa Egypt, upang sa gayon tumulong sa kanya sa pagsusulat ng whatever man i-reveal ng Panginoon sa kanya. Minsan kasi pag-reveal sa atin at hindi susulat na, medyo nalilimutan natin, di ba? Pero kapag habang nire-reveal sa kanya, dinidikta niya at sinusulat ng secretary niya, yung mga sinasabi ni Moses, nagiging mas buhay yung kanilang sinusulat. Katulad din ni Jeremiah. Brother Jeremiah or Isaiah, Jeremiah, I think, kung saan meron siyang secretary, si Baruch, di ba? Na siyang sumusulat ng whatever man idinidikta ni Jeremiah sa kanya. Nakasan. At the same time, nare-reveal ng Panginoon kay Jeremiah. So, nangyayari yung pag-reveal at pagsusulat through the secretary, kung ano yung nais ng Panginoon na ipaunawa sa atin o i-message sa atin. So, yun. Ngayon, tingnan natin in part, kung in summary, ano-ano yung mga bagay na matatagpuan natin sa bawat aklat ng Pentateuch. Ang una ay, of course, ang Genesis. No? Ano ba ang mga bagay na matatagpuan natin sa aklat ng Genesis? Of course, una, matatagpuan natin dito ang pasimula na lahat ng bagay. Ang pasimula na lahat ng mga creation. Ano yung nakikita natin sa mundo ngayon ay ito yung mga bagay na kinreate ni God noong unang panahon. Of course, simula din ang unang utos, simula rin ang unang kasalanan, unang kasal, unang panganganak, at marami pang mga unang pamilya, unang society, unang gobyerno, unang kamatayan, at iba't ibang mga bagay na kung saan ay makita natin dito nagsimula lahat sa Genesis. At makikita natin dito ang pag-reveal ni God ng sarili niya una sa unang tao, si Adan, bagaman nagkasala siya. And then pagkatapos ay gumamit siya ng isang pamilya, si Noah, asawa niya at ang kanyang 3 anak at kanilang mga asawa. Na upang sa gayon ay ma-preserve sila nung gawin ng Panginoon na gunawin ang buong mundo sa magitan ng baha. And then, dahil sa katigasan ng ulo, after ng flood, ay naging matigas pa rin ang ulo ng mga tao, ay ginamit niya, tinawag niya si Abraham. Si Abraham, na kung saan na-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili, tinuring ng Panginoon ang kanyang kaibigan. At then, after niya ay si Isaac at si Jacob. At, of course, si Joseph. So, kung titignan natin, may 4 na events dito at mayroong 4 na tao. No? Ang unang tao ay kung titignan natin, si Adam, and then si Noah, si Abraham, si Joseph. No? So, ito yung mga unang mahalagang tao na makikita natin dyan sa Genesis. Ang 4 na events ay yung creation, yung sin, pagpasok ng sin, pagbagsak ng tao, yung baha at yung Tower of Babel. So, mahalagang bagay na makikita natin dito. Genesis, at nahati ito sa dalawa. Yung Genesis 1 to 11, ito yung primitive history. And then Genesis hanggang 12 hanggang 50 ay yung pamilya mismo ni Abraham. Mula sa kanya hanggang kay Joseph. So, sa Exodus naman, ay Genesis mula sa word na Bereshit, meaning in the beginning. Usually, ang kanilang title ay kinukuha sa pasimulang salita ng aklat.
So Exodus, meaning ito ay paglabas nila dahil sa maraming taon na naging slave ng mga Egyptians sa mga Israelita. Sa kanilang pananalangin, tinugon ng Panginoon ito at pinadala si Moses. Dito ay tinulungan ng Panginoon si Moses na mailabas ang Israelita. At doon sa Mount Sinai, nireveal na binigay ng Panginoon yung 10 Commandments sa kanila. Kung saan, at ibang mga utos pa, kung saan nangako ang mga Israelita na susunod sa lahat ng sasabihin ng Panginoon. Pero later on, nilabag din nila ito. So, nananatili sa kasalanan ng tao. At dahil nananatili ang tao sa kasalanan, kinakailangan maisulat yung Leviticus. Sapagkat sa Leviticus nakasatala doon yung iba't ibang mga paraan ng pag-aalay sa Panginoon, na kung saan ay pag-aalay sa paghingi ng tawad, pag-aalay tungkol sa salamat, sa pag-worship, at pag-aalay sa 5 klase ng pag-aalay, na kung saan ay mahalagang gawin ng mga bawat Israelita. And then makikita natin din dyan ang yung mga piyesta na kung saan ay sineselebrate ng mga Israelita, na kung saan binigay ng Panginoon sa kanila. No? Ayan. So, ang numbers naman ay ito yung census. No? Sinensus sila ng ating Panginoon. At dahil sa binilang yung bawat able-bodied na sa pakipaglaban. No? So, ito rin din yung wanderings nila sa ilang. Kasi hindi sila naniwala na kaya nilang gapiin ang kanilang kalaban. So sila ay pinaikot-ikot muna ng Panginoon sa ilang ng 40 years. Kung paano 40 days din nag-ikot doon sa Promised Land yung 12 spies. Dahil hindi sila naniwala na kaya nila ito sa pamamagitan ng Panginoon, lusubin ang Kanaan o lupang pangako. So for 40 years nag-ikot sila sa ilang hanggang sa mamatay lahat ng mga generation na yon. Ang matira na lang yung second generation na siyang pumasok doon sa lupain ng Kanaan. At Deuteronomy ay halos parehas siya na makikita sa Exodus at saka sa ibang bahagi ng hanggang Numbers. No? Pero makikita natin dyan na may kaibahan din. No? Pero ito yung paalala ni Moses sa mga second generation na ito. Yung tinatawag na Joshua generation. Kapag si Joshua na mangunguna sa kanila, kung ano ang dapat nilang gawin, manatili silang tapat sa Panginoon, pagpasok nila doon sa lupain ng Kanaan. Kaya dito makikita natin na all throughout ng buong 5 aklat na ito, ginagabayan sila ng ating Panginoon. At kasama nila ang Panginoon sa lahat, even sa time ng crisis nila, at even sa mga katagumpay nila, kasama nila parati ang ating Panginoon. Kaya it's an exciting na study. It's an exciting and amazing study na kung saan gagawin natin. Iisa-isahin natin ang bawat aklat at makikita natin yung bawat tema, bawat doktrina, at bawat bagay na kung saan ginagawa ng Panginoon sa bawat aklat na ito. So, see you sa susunod na pag-aaral natin. Ito ay introduction, and I hope bawat isa sa atin ay magpapatuloy sa pag-aaral na ito. Hindi natin mamimiss itong mga lessons na ito sapagkat marami tayong matutunan sa bawat aklat ng Pentateuch. Kaya magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.